makikita po ng taong bayan yung bias ninyo dahil gusto ninyong i-eliminate si Sara Duterte. Hindi nyo talaga kayang talunin si Sara Duterte ng patas na laban kaya kayo nagkakaganyan. Meron po kaming ebidensya kung natuloy ang aming impeachment complaint, may ebidensya kami to prove. Wala ng jurisdiction ang ICC. 2018 nung tayo'y mag-withdraw. 2019 tapos na yung 1-year alikot jurisdiction nila. 2023 yung dumating dito ang investigator ng ICC. Sino nag-alaga? Si Trillanes. Sino nagbigay ng pera? Galing kay Saldico. At nung panahon na yun, pag nandito yung mga ICC investigators, bumibili sila ng napakaraming dolyar. O ano? At ang mga iniimbestigahang witnesses ay yung mga witnesses lamang na dala-dala ni Sonny Trillanes. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? JP po ang inyong lingkod at nandito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init na kaganapan dito sa ating bansa. At ito nga po, isang dating general po na si General Virgilio Garcia may matinding isiniwalat patungkol nga po sa ilang matataas na opisyal ng ating gobyerno mga kababayan. Ito po ay kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte at sa impeachment na kinakaharap nga po ni Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin ang kanyang mga naging pahayag. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron pong kasabihan na a well-informed citizenry is the best defense against tyranny. Dapat po, nagmamasid tayo. Dapat po, binabantayan natin ang mga pangyayari at inuunawa natin ang katotohanan. Pero bago po natin yan tuluyang talakayin, hayaan nyo munang ikwento ko sa inyo yung usapan namin ng aking kaibigang retired general din po na sa Amerika na nakatira. Sabi niya, Bok, you have an evil government. Sabi ko, evil government? Sabi niya, yes, we have an evil government. Sabi ko, why so? Sabi niya, hindi ba evil yung merong aligasyon ng malawakang nakawan? Merong aligasyon ng paggamit ng droga? Merong aligasyon na nangidnap siya ng Pilipino, pinadala niya sa abroad? Pero ayaw panagutin ng kanyang mga kaalyado sa Kamara at sa Senado. Hindi ba kabuktutan yan? Hindi ba evil yan? Sabi niya. Samantalang merong evidence, may mga ebidensya. Merong mga testigo na nagsasabing, ako ang inutusan na mag-insert. Ako ang nagbibigay ng pera para i-distribute according sa instruction ng presidente. Sabi nung iba naman, kami po ang nagde-deliver ng mali-maletang pera mula dito hanggang doon sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay ni Saldico, at eventually yung iba naman sinasabi nila kami po ang nagdala ng pera sa Malacanang. Mga serious allegations po ito, supported by evidence. Hindi po ito pwedeng iset aside lamang na baliwalain nyo lamang kasi yung statement ni Gutesa hindi tama ang notaryo kasi si Saldico wala dito, hindi ba patunayan na totoo yung kanyang sinasabi. Lahat po yun totoo. Kailangan po yun harapin niya. At doon nila pag-usapan kung totoo o hindi pag sila ay nasa Senado na. Hindi po yung bago makarating sa Senado. Merong nagsasabing, kinidnap mo yung dating Pangulo Yung Pangulo na nagpalibing sa tatay mo, hindi nga malibing-libing, ang tagal na squatter sa Batak Siya nagpalibing. He took the risk. You rode on his popularity. Your father was laid to rest. Tapos, kinidnap mo. Pinadala mo sa ibang bansa. Iniwanan mo doon, walang tulong ang pamahalaan. You abandoned him. Obligasyon mong proteksyonan ang bawat Pilipino kahit saan dako ng mundo naroon. That is betrayal of public trust. Serious allegations.
Meron po kaming ebidensya kung natuloy ang aming impeachment complaint. May ebidensya kami to prove. Wala ng jurisdiction ang ICC. 2018, nung tayo'y mag-withdraw. 2019, tapos na yung 1-year alikot jurisdiction nila. 2023, yung dumating dito ang investigator ng ICC. Sino nag-alaga? Si Trillanes. Naku. Sino nagbigay ng pera? Galing kay Saldico. At nung panahon na yun, pag nandito yung mga ICC investigators, bumibili sila ng napakaraming dolyar. O ano? At ang mga iniimbestigahang witnesses ay yung mga witnesses lamang na dala-dala ni Sonny Trillanes. Hindi yan nag-ikot. Hindi yan nagpunta sa kung saan-saan. Doon lang sa hotel nila. All these things should have been traced out kung binigyan nyo lang ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang Pangulo. Hindi yung technical na ay para namang mga Pilipino, notaryo, hello? Hindi po tama yun. Hindi po tama yung sa ganung bagay ninyo ibabrush aside yung mga seryosong aligasyon sa Pangulo. Tapos sasabihin ninyo merong ICC warrant. Wala pong ICC warrant. Yung inaresto ni General Torre at kinidnap ni General Torre para ipadala sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte, wala pong ICC warrant. Kahit na po may ICC warrant, assuming na meron, pero wala. Assuming lang po. Yung pong ICC warrant, wala pong visa yan dito sa Pilipinas. It's a mere scrap of paper. It does not acquire validity. It has to go through legal proceedings dito sa atin. Kailangan yun sinadmit sa RTC sa Pasay at yung judge sa RTC Pasay pinakinggan ang bawat side. Bakit kailangan natin itong arestuhin at ipadala sa Hague? Pag nakumbinsi ang court, the court will issue warrant of arrest. Yun ang ipapatupad para arestuhin si dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin yung warrant ng ICC dahil it's just a mere scrap of paper in the Philippines. Okay? Wala pong jurisdiction. Mali po talaga ang ginawa pagkatapos inabandon pa natin. Walang tulong, walang aid coming from the government. Our government should be the one paying for his defenses there. Inabandon na lang po natin talaga. That is how we show gratefulness. Hindi po. Ngayon, bakit evil? Sa Senado, sigurado naman pong yung second impeachment complaint against BP Sara, makakadating sa Senado yan. Yan po, maniwala kayo sa akin. Lulusot yan sa Kamara. Because yan nga raw po ang sinasabi ng Korte Suprema. Ang impeachment is an effective tool for accountability. Pero ito hindi pwedeng gamitin for political retribution or to disqualify your political opponent. Kasi hindi mo kayang labanan ng patas. Hindi mo pwedeng gamitin na pan-disqualify ng iyong makakalaban sa eleksyon. Hindi po uubra. Hindi po dapat gamitin na ganyan. Ganyan nyo po ginagamit. Ngayon, bakit kayo evil? Sabi ng kaibigan ko. Sabi niya, sa Senado, 24 sila. Okay, pagdating doon, sila ang magta-try, sila ang magdi-decide. Numbers game. Yun nga po yung sinasabi ng impeachment may political characteristics. Although it is a legal and constitutional process. Legal and constitutional. But with political characteristics kasi congressman at senador ang nagpapatupad. Supposed to be honorable men and women. Honorable. Do you deserve that? So 24 ang basis ng 2/3 vote para makapag-convict ng guilty. Ang mayorya ngayon, 15 lang. Ang minority siyam. So kulang sila ng isa para sila makapag-convict. Wala silang 16 eh. Anong ginagawa nila? Bakit ka mo evil?
kakasuhan nila yung tatlo. Si Cheese, si Villanueva at si Jinggoy. They will expel them. O edi ngayon, ang basis, hindi na 24, 21 na. Pag 21, ang 2/3 votes ng 21, ilan? 14. 15 sila, o di lamang na sila ng isa. Okay na sila. Pagka po dinefeat ninyo ang legal na pamamaraan, the only legal remedy of the people, gusto niyo po ba yung alternatibo? O meron po kaming nadidinig na third force na nag-emerge from within. Mga ambisyon na nga po. Ito na po yung sinasabi ko noon na pag wala kang head, if your government does not have a head, no president, no vice president, marami mag-a-aspire ng leadership. Magkakagulo po tayo. Meron na nga po nag-aambisyon eh. Siya daw po ang mag-head ng military, civil military junta. Eh, hindi naman po Pilipino yung tinamaan ng lintik na yon. Balik po tayo sa impeachment. Saan po ba nagmula yung impeachment? Yung impeachment po, ang origin yan ay yung British Constitution. Naisipan po ng mga mambabatas na they have to be able to put in check yung officers of the throne. Abuses committed by the officers of the throne while they are in power. So, doon po nagmula yun na carry over sa American Constitution na napunta naman po dito sa atin. Na ang tunay na talagang pakay ay panagutin yung matataas na opisyal ng ating pamahalaan for excesses committed while they are in power, while they are in position. Ano po? So, kung titignan mo po, talagang yan ay dapat, pag sinimulang in-initiate, dapat po yan mapagtuloy-tuloy ng Kamara hanggang maipasa nila sa Senado para sa Senado ay didinggin. Dapat po yan, because it is a legal process, a legal and constitutional process, dapat po yan magsimula hanggang makarating sa dulo as a legal process. Meron po siyang political characteristics kasi mga politiko ang nag-i-implement. Yun po yung impeachment. Para mapanagot ang mga matataas na opisyal for excesses committed while they are in power. Saan po nagmumula ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-initiate ng impeachment proceedings? Pero bago po yan, papaano po ba binabasa ang saligang batas? Ang saligang batas po ay binabasa kung ano yung unawa mo bilang ordinary citizen pag binasa mo ang saligang batas. The plain language. Ano po? Pero, kasama po dyan sa pagbasa yung technical meaning ng ibang words na nakapaloob sa mga salita sa saligang batas. Nandiyan po yung pagkakasunod-sunod ng mga salita. May ibig mong sabihin yon. And that is where you separate the men from the boys. That is where you separate men who understands the law and those who do not. One more thing. The decision of the Supreme Court becomes part of the law of the land and it becomes part of constitutional law so that when you read the Constitution, inputted into the Constitution, the meaning of the provisions of the Constitution are the rulings of the Supreme Court pertaining to the subject. Duterte versus House of Representatives is now part of the law of the land. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng House, hindi pwedeng sabihin ng Senate that we do not recognize the decision of the Supreme Court. Hindi po pwede yan. You have to respect the decision of the Supreme Court. So the ruling of the Supreme Court in the Duterte case is now part of the constitutional provision pertaining to impeachment. Meron pong sinabi ang Korte Suprema, huwag niyong gawin ito dahil ang mangyayari ay ganito. For example, pagka yung complaint ay hindi verified, that's a sham complaint. Hindi magti-trigger ng 1-year bar. Ang problema po kasi sa atin, nung magkaroon tayo ng impeachment, na-focus tayo doon sa 1-year bar.
inaalam agad natin paano natin mababar, mapiprevent yung pag-usad ng impeachment. We wanted to be experts in defeating the impeachment process instead of being experts in making sure that it goes through and up to the Senate. So may mga turo po, may mga guide po ang Supreme Court na binigay sa atin. Huwag natin gawin because that is going to trigger the 1-year bar. And we don't like to be barred by 1 year. We want the impeachment complaint to push through. Gusto nating makarating sa Senado, gusto nating pakinggan ng mga senator judges yung mga reklamo para makapagpaliwanag yung nasasakdal ng kanyang side. Yun po yung impeachment. Saan po ba nakabase? Ito, importante po ito kasi depekto po ito ng impeachment proceeding ngayon. Saan nagmumula ang kapangyarihan ng Kamara para mag-initiate ng impeachment complaint? Sa Constitution, yung constitutional provision, maliwanag naman po yan, Article 11, Section 3, blah 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 blah, Section 8, pero pang iba. Yan po yun. But the other half of it is sabi ng saligang batas, Section 3 subparagraph 8, yun nga po na sinasabi na Congress shall promulgate its own rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. This section refers to impeachment. The purpose, hindi po provision ang nilagay ng framers of the Constitution. Ang nilagay is purpose. In other words, the spirit and intent of the saligang batas. Yun ang kailangan nilang ipatupad. Kaya po sinasabi ko, it goes like a straight line from start to finish. You have to make sure it gets to the Senate. That is the job of the Kamara. Hindi po job ng Kamara sa form and substance na hatulan na agad kung yung aligasyon at yung ebidensya it can stand trial. Hindi nyo po yan jurisdiction. Yung ginawa po ng ating Kamara ngayon, they usurp the function of the Senate by ruling on the merits of the allegations in the complaint. Form. Pag sinabi pong form, verified, may attachment, may allegation, fine. Yung forma, okay, good. Substance. Yung allegation ba, pertaining to a violation covered under the Constitution, yan ba may ebidensya? Yung bang allegation at yung ebidensya supportive of each other? Yung bang allegation at yung ebidensya has the tendency, is it sufficient to prove either of the 6? 5 na lang po, walang treason 6 grounds enumerated in the Constitution. Culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and violation of public trust. If it does, then it must go through. Go to the next procedure, which is submitted to the plenary so that it can be brought to the Senate. Meron na kayong articles of impeachment. Yun po dapat ang mangyari. Hindi po yung binarilyo na agad. Pero ngayon, makapapanood nyo, makikita po ng taong bayan yung bias ninyo dahil gusto ninyong i-eliminate si Sara Duterte. Hindi nyo talaga kayang talunin si Sara Duterte ng patas na laban, kaya kayo nagkakaganyan. Bantayan po nating maigi. At bantayan din po natin yung mga ambisyoso na nagbabantay sa mga pangyayari sapagkat pag nangyari daw po, ang presidente ay biglang naging incapacitated dahil meron din pong lumalabas na issue about his health. Hindi naman po ito tinutugunan ng kanyang gabinete para ipaliwanag sa taong bayan ano talaga ang state of health ng ating Pangulo. Nasa saligang batas din po yan. Yan po ay obligasyon ng Chief of Staff ng Secretary of National Defense at ng ibang mga gabinete niya. The people must know the real condition of the health of the President.
Sila nag-iisip na sila magiging presidente pagka namatay si Pangulo. Gusto nila eliminate si... No, we go by constitutional succession para wala tayong gulo. Huwag po kayong mag-imbita ng gulo dahil hindi po natin gusto ng gulo. Huwag po tayong magkagulo dahil lamang sa maraming sakim sa inyo ngayon. Maraming mga... Alam po ninyo, kasalanan ng sistema natin, kasalanan ng mga politiko. Bakit kayo nandyan? Dahil namili kayo ng boto ng tao. Hindi nyo naman pala alam yung trabaho ninyo. Katulad ni Senate President Tito Soto. Sumasawsaw doon sa West Philippine Sea issue. Hindi po yun West Philippine Sea issue per se lamang. Meron pong foreign policy na nakaakibat doon. Meron pong pagbasa ng foreign treaties na hindi nyo rin po nauunawaan sapagkat buhay nyo yata, hindi nyo naman napag-aralan yan. Hindi nyo po alam, do not say anything because you occupy position of very sensitive position. Mapapaaway po tayo. Maraming salamat po. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.